sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Hindi pa man bagyo o habagat ay binahana ang ilang lugar sa Metro Manila kagabi. Dulot ng localized thunderstorms. Maraming kalsadang nalubog sa baha habang meron ding mga nagtumbahang poste ng kuryente. Magbabalita si Kyle Bulyas. Bumuhos ang napakalakas na ulan sa Metro Manila at ilan pang mga karatig na lalawigan kagabi. Ilang kalsada sa NCR ang nalubog sa baha. Kabilang narito ang bahagi ng EDSA Balintawak at East Avenue hanggang sa Kamaning sa Quezon City, C5 Road sa bahagi ng Makati at Taguig, gayon din ang Mabini Street sa Malate, Maynila. Sa videong ito sa Malabon City, kitang-kita ang malakas na buhos ng ulan na sinabayan pa ng malalakas na hampas ng hangin at mga pagkidlat. Abot tuhod na rin ang baha sa bahagang ito ng Letre Road sa Aquino Avenue. Dahil dito ilang poste ng kuryente ang nagtumbahan kung saan isang tricycle pa ang nabagsakan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, pansamantala mo nang hindi madaraanan ng mga motorista ang bahagi ng Maysilo del Pilar Corner, Yanga Street para bigyang daan ang pagkukumpuni rito ng Meralco. Samantala, nilinaw naman ng Pag-asa na ang naranasang malakas na ulan kagabi ay hindi epekto ng Bagyong Francisco o ng hanging habagat. Sa pahayag ni weather forecaster Daniel Villamil sa DZRH, sinabi nitong dulot lamang ito ng localized thunderstorms. Aniya, sandali lamang ang buhos ng ulan, pero may kalakasan kaya naman pinag-iingat ang publiko lalo na sa mga nakatira sa bahaing lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, sa bahagyang lumakas ang Typhoon Francisco habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa layong 650 kilometers east ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na aabot naman sa 190 kilometers per hour na kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour pakanluran at hilagang kanluran. Hindi pa ito ang direktang nakakaapekto sa bansa, ngunit ito ang humihila at nagpapalakas sa southwest monsoon o habagat. Dahil dito mararanasan ang mga pag-ulan sa Palawan at mga kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang itinaas ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng northern Luzon, sa Batanes, northern portion of Cagayan at eastern portion of Babuyan Islands. Samantala may isa pang nabuo na low pressure area o LPA sa labas ng ating PAR, ngunit napakalayo pa nito at wala pang nakikitang epekto sa bansa. Usapang trivia naman tayo, minsan ba ay naranasan mo ng mahirapang magproseso ng isang konteksto sa iyong utak? Tila nahirapan kang mag-concentrate at maisip at masabing isang pangungusap sa iyong utak. Yan ang tinatawag na brain fog. Alamin na this, siyensya sa likod ng brain fog. Ang brain fog o fog sa utak ay hindi isang medikal na kondisyon, ngunit isang pangkat ng mga sintomas na nagdudulot ng cognitive dysfunction. Nakaaapekto ito sa kakayahan nating mag-isip ng maliwanag, mag-focus, concentrate, makaalala at maging ang maglaan ng atensyon sa iba. Kadalasang dahilan umano nito ay ang pagpupuyat, diabetes, poor nutrition, kakulangan sa vitamin B12, stress at anxiety,
pagdaan sa chemotherapy at ilan pang autoimmune conditions. Kadalasan tumatagal na nakararanas tayo nito sa loob ng ilang araw hanggang linggo, ngunit maaari ding tumagal ng ilang buwan at taon, depende sa ilang kaso. Kaya naman payo pa rin sa lahat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na tulog at pahinga upang ito ay maiwasan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Tila hindi pa tapos ang bangayan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson. Sa bagong pahayag, sinabi ni Lacson na nagpakita ng profesionalismo ang lahat ng naging Senate President maliban kay Cayetano. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Hindi pa rin humuhupa ang palitan ng mga hindi magandang pananalita sa pagitan ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senador Panfilo Ping Lacson. Ito matapos sabihin ngayon ni Senator Lacson na lahat ng naging ama ng Senado o Senate President ay nagpakita ng pagiging statesman at professional maliban kay Cayetano. Dahil sa kanyang pamumuno na paralisa ang operasyon ng Senado at kahit na nung napalitan na siya bilang Senate President ay kumapit pa rin siya sa pwesto. Iginiit pa rin ito na siya ang legitimate, legal and moral na Senate President at naghain pa ng petisyon sa Korte Suprema. Sabi ni Lacson, personal niyang nasaksihan ng maayos na palitan ng liderato ng Senado sa mga nakalipas na Kongreso. Noong 2006 mula kay dating Senador Franklin Drilon patungo kay dating Senador Manny Villar. Noong 2008 mula kay Villar patungo kay dating Senador Juan Ponce Enrile. 2018 mula kay dating Senador Aquilino Coco Pimentel III patungo kay Senador Tito Soto III. 2026 mula kay Senador Chis Escudero patungo kay Soto. At noong May 11, 2026 mula kay Soto patungo kay Senador Alan Peter Cayetano hanggang nitong June 17 ay ngayon ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Nauna nang sinabi ni Lacson na nasayang ang 700 million pesos na budget ng Senado sa panahon ng 28 araw na Senate President si Cayetano dahil walang natapos na trabaho o zero output dahil mismong siya ang nanguna sa nangyaring boycott sa sesyon ng kanilang grupo. Sa kanyang Facebook Live noong nakaraang linggo, inakusahan ni Cayetano sina Lacson, Soto at magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo na aso at tuta ng Malacanang. Wala pang abiso ang kanyang opisina kung sasagutin niya muli sa pamagitan ng FB Live ang pinakauling patutsada ni Senador Ping Lacson. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCR Rights, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang ginang sa sumiklab na sunog sa isang beach resort sa Dominican Republic. Habang nakilahok naman ang ilang military personnel sa Ukraine sa Pride Walk para ipanawagan ang pantay na karapatan ng LGBT community sa kanilang bansa. Ang mga balita mula sa ibahang dagat at tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Dominican Republic, kumpirmadong nasawi ang isang ginang habang siyam naman ang sugatan matapos sumiklab ang malakas na sunog sa isang beach resort sa bahagi ng Bayahi Bay. Agad namang inilikas ang humigit kumulang 1,700 guests at mga kawani ng resort. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga light material na ginamit sa bahagi ng kisame ng gusali. Ilan sa mga nasugatan ay agad na dinala sa ospital upang mabigyan ng kinakailangang gamutan. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang pamunuan ng resort sa pamilya ng nasawi at pansamantala rin itong isinarang hotel habang isinasagawang masusing investigasyon at pagsusuri sa nangyaring insidente. At sa iba pang balita, kasunod ng pagdiriwang ng Pride Month sa ibang bansa, nakilahok ang ilang military personnel ng Ukraine sa isinagawang Pride Walk sa Kiev. Ito ay para sumamang manawagan at isulong ang pantay na karapatan ng LGBTQIA+ members gaya ng same-sex partnership at iba pa. Dinaluhan ng parada ng aabot sa 5,000 katao habang iwinawagayway ang pride flag at bitbit ang litrato ng ilan sa mga sundalong nasawi sa digmaan laban sa Russia. Ilan pa sa mga bansang nagdiriwang ng Pride Bar ay ang Canada, France, Ireland, Mexico at ang Estados Unidos. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galagi ng DZRH TV.
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling ipinagpaliban ang nakatakdang pagharap sana ni resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay pa rin ng pagkamatay ng kanyang players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI Homicide Division, bukas pa umano sisipot si Baldwin sa pasabina ng Bureau. Kasabay nito, sumipot naman ang mga abogado ni na Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paulo Adevoso. Pero hiling ng legal counsel na Adevoso sa Miyerkules, June 24 na lang daw ito pupunta. Martes pa noong nakaraang linggo nang unang padalhan ng sabina si Baldwin na kalaunay inusod ng Biyernes at muling inilipat ngayong araw. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na sisilipin nila ang lahat ng anggulo para lumabas ang buong katotohanan sa trahedyang naganap sa Aurora Training ng Ateneo Blue Eagles. Sa mundo ng showbiz, magsasama-sama ang mga malalaking bituin sa industriya para sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards. Kung sino-sino ang mga nakasungkit ng nominasyon na bilang Best Performer at Best Supporting Performing for Series or Anthology, alamin sa report ni Showbiz Angel. Inilabas na ang listahan ng mga nominado sa Famous Broadcast Arts Awards. 6 na personalidad ang maglalaban-laban para sa titulong Best Performer for Series or Anthology. Nominado rito sina megastar Sharon Cuneta, Bea Alonzo at Jody Santa Maria. Kaya hindi na mga aktor na sina Coco Martin, Kelvin Miranda at social media personality na si Esnir. Maliban sa nominasyon bilang Best Performer, nominado rin si Coco sa kategoryang Best Director at Best Screenplay para sa Batang Quiapo. Samantala, kung Best Supporting Performer for Series or Anthology naman ang pag-uusapan, nominado rito sina Yula Valdez, Angel Aquino, kaya din sina Carlo Aquino, John Estrada, Mon Confiado at Joel Lamangan. Nakatakdang ganapin ang kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards sa July 20. Para sa MBC TV Network News, One Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, 4 sugatan sa salpukan ng motorsiklo sa Biliran. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ang abot sa 10 katao matapos sumabog ang gulong ng isang bus sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ang 10 katao, kabilang ang isang motorcycle rider matapos sumabog ang gulong ng isang pampasahirong bus sa CP Garcia Highway para kan Davao City dakong alas 11:39 ng gabi, Honya 22,026. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, bumiyahe patungong Butuan ang Metro Shuttle Bus na may sakay ng 58 pasahero nang biglang sumabog ang harapang gulong nito. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang driver at bumangga ang bus sa center island ng kalsada. Nadamay rin sa insidente ang isang motorsiklo matapos tamaan ng mga debris na tumilapon mula sa bus. Dahil dito, natumba ang motorsiklo at nasugatan ang rider nito na agad dinala sa Southern Philippines Medical Center para sa agarang lunas. Samantala, siyam na pasahero naman ng bus ang nagtamo rin ng mga pinsala at isinugod sa malapit na paggamutan para sa medical na atensyon. Dinala naman ng mga otoridad ang driver ng bus sa Sasa Police Station para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon ng insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng 4 na katao matapos magsalpukan dalawang single motorsiklo sa kabaan ng National Highway Barangay Sagalang, Biliran. Batay sa investigasyon ng Biliran Municipal Police Station, patungo sa bayan ng Naval ang isang Yamaha Lexi na may 3 sakay. Habang kasalubog naman ito ang isang Motopos 125 motorsiklo na may 2 nakasakay. Pagdating sa korbadang bahagi ng kalsada,
umano'y napunta sa kabilang linya ang motocross motorcycle nila upang mabangga nito ang kasalubong na Yamaha Lexi. Dahil sa insidente nagtamo ng mga pinsala mga driver at kanilang mga pasahero, kabilang isang 12 anyos na batang babae. Agad silang itinagpo sa Biliran Rural Health Unit para sa maunang lunas bago ilipat sa Biliran Provincial Hospital para sa karagdagang gamutan. Dinala naman sa Biliran Municipal Police Station ang dalawang motorsiklo sangkot sa aksidente para sa kakulang disposisyon at investigasyon. Ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napasa kamay na ng otoridad ang Provincial Top 4 Most Wanted Person ng Caloocan City dahil sa kasong forced murder matapos ang isang manhunt operation ng mga pulis. Ang nasabing wanted person ng Caloocan, dito na naman naaresto sa lalawigan ng Northern Samar. Ang pagdakip ay bahagi ng kampanya ng PNP Northern Samar laban sa mga wanted person. Ayon sa ulat ng PNP, 4 na taon nagtago ang nasabing wanted ng Caloocan bago ito mapasa kamay ng otoridad. Naging matagumpay ang law enforcement operation ng personnel ng Las Navas Police na pinamumunuan ni Police Captain Jimmy Tubigan, officer in charge. Ang nadakip, ayon pa rin sa ulat ng PNP, isang 38 taong gulang, ngayon ay naninirahan na sa nasabing bayan ng Las Navas, Northern Samar. March 28, taong 2022 pa ang warrant laban sa nasabing suspect mula sa Regional Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 129, Caloocan City. Halagang 200,000 pesos naman ay nilagak na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan nitong wanted person. Sinurveillance ang nasabing suspect at nang makumpirma ang pinagtataguan nito, agad itong dinakip ng otoridad. Nanindigan ngayon ang PNP na gaano man katagal ang pagtatago ng isang wanted ay patuloy ang kanilang manhunt operations. Dinala ang nasabing suspect sa Las Navas Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at muli itong ituturn over sa korte ng Caloocan. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumagsang nasa mahigit sa 200 na mga nagrally ngayong umaga sa harapang bahagi ng BGC o Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Batay sa mga placard at isinisigaw ng mga dumalong Bangsamoro people, suportado nila ang ongoing joint oversight hearing na inilunsad ng concerned committees ng BTA Parliament members kaugnay sa mga nakitang problema sa Education Agency ng BARM, ang MBHTE. Sa pahayag mula kay BTA Deputy Floor Leader Attorney Nagibs Narimbo, nagpapasalamat ito sa public support na multi-sectoral movement na kinabibilangan ng BF, Women Auxiliary Brigade, MNLF, political party supporters, LGUs at ng non-Moro organizations na sila umanong nag-push nitong moral governance sa BARM na sinimulan noon ni former Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim at ipinagpapatuloy ngayon ang suportado ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang response ng tao anya hindi mano napigilan at humulagpos ang damdaming bayan na nagmamasid sa simula pa lamang ng Joint Oversight Committee hearing na tumatalakay sa mga problemang kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa BARM. Ilan sa mga nadiskubre ng Joint Committee sa MBHTE ay ang di mano'y hindi maipailuwanag na bank accounts, hindi nabayaran GSIS contributions, mga teachers na patay na pero nagsasweldo pa, mga teachers na walang appointment subalit naka-payroll pa rin, at ang migration issue ng mga teachers mula sa ARMM patungo sa BARM. Sa usaping ito, inihayag ni MP Narimbo na posibleng ipapatawag din nila ang mga dating namumuno sa DepEd-ARM upang matumbok kung sino nga bang responsable sa ilang problemang ito ng MBHTE BARM ngayon. Samantala, sa pahayag naman mula kay Cotabato City Police Director Police Colonel Jibin Bong Cayao, sumunod naman umano sa regulation ng mga nagrally na tumutuligsa sa corruption, nepotism at nanawagan ng pagkakaisa sa mga leaders ng MILF at BARM. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging maganda ang karera ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa Berlin Open matapos nitong matalo ang world number 2 at makaabot sa finals o semifinals. Habang gumawa naman ng kasaysayan ng magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo matapos magkasamang tumayo sa podium sa Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships. Ang mga sports update na yan ihahatid ni Matchpoint Millie Borja.
Natapos ang makasaysayang kampanya ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa Berlin Tennis Open matapos siyang talunin ni Linda Noskova ng Czech Republic sa kanilang rain-delayed semifinals match noong Sabado sa Germany. Sa kabila ng pagkatalo, naging matagumpay pa rin ang pagtakbo ni Ayala sa torneo matapos niyang pabagsakin ng world number 2 na si Elena Rybakina sa round of 16 at sinundan ito ng panalo kontra kay world number 8 na si Elena Svitolina sa quarterfinals. Maaga nagpakita ng dominasyon ang Czech star matapos magtayo ng 5-2 advantage sa unang set at mapakinabangan ng isang errant forehand ni Ayala. Mukhang handa ng isa rin ni Noskova ang set nang makapagtala ito ng ace para sa 40-0 advantage sa ikawalong laro. Bagamat lumaban ang Filipina Pride, hindi nga lamang niya napanatili ang momentum dahil agad nakabawi si Noskova upang itabla ang laban sa 4-all bago tuluyang kunin ang kontrol sa mga huling laro. Tinapos ni Noskova ikalawang set sa score na 6-4 upang tuluyang tapusin ang takbo ni Ayala sa torneo. Samantala, matagumpay na nakuha ni Noskova ang kampyonato matapos makaharap si Jessica Pegula sa finals. Samantala, sa mundo naman ng gymnastics, naghatid ng magandang balita ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa Zunyi, China. Nasungkit ni double Olympic champion Carlos Yulo ang gintong medalya sa floor exercise finals matapos magtala ng 14.700 points. Nagkasya naman sa pilak si Shoma Tsukiyama ng Japan sa 14.600, habang nakuha ni Eldro Yulo ang bronze sa pamamagitan ng 14.300 points. Naging makasaysayan ng okasyon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataong magkasamang tumayo sa podium ang magkapatid na Yulo sa isang senior-level international competition. Ito rin ang unang beses na nagtapat ang dalawa sa Senior Asian Championships. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May newest attraction ng Star City na maaaring ma-enjoy ng mga bibisita, tampukang ilan sa mga kilalang icon pagdating sa sports, showbiz at politika. Ito ay ang Startista Gallery. Kung sino-sinong maaaring makita sa loob, tinutukan ni James Galange. Binuksan na ang pinakabagong museum attraction sa kilalang amusement park na Star City, ang Startista Gallery. Dito makikita ang iba't ibang 3D resin figures ng ilan sa mga kilalang personalidad sa buno ng sports, showbiz, fashion at maski sa politika. Yan ay kung saan pagpasok mo pa lang, bubungad ka agad ang kilalang icon sa mundo ng pagsasayaw, ang prima ballerina Miss Lisa Macua Elizalde. Habang makikita din ng ilang politiko na sina Manila City Mayor Yorma Isko Moreno, Congressman Richard Gomez at Senator Amy Marcos. At sa mundo naman ng sports, nandyan si first Filipino Olympic gold medalist at weightlifter Heidelin Diaz at world-renowned Pinoy billiard legends na sina Efren Bata Reyes at Francisco Django Bustamante. At alam nyo ba, fun fact, ang mga resin figures dito ay kasing height mismo ng mga karakter sa totoong buhay. Layo ng Startista Gallery na magbigay inspirasyon sa mga bibisita habang ipinakikilalang mayamang legasiya at mahalagang ambag ng mga kilalang Pilipino sa kanilang mga napiling larangan. It's really so valuable to have role models for our young people. And so all the young people that come to Star City hopefully will be inspired by their close encounters with people that they idolize, and they get motivated, they get inspired, and they get renewed energy to keep on striving as well. Samantala, syempre hindi rin magpapahuli ang ilang mga personalidad sa mundo ng mga sikat, kung saan ilan sa kanila present mismo sa opening day para makita ang kanilang look-alike resin figurines. Nandyan sina comedian actor Bayani Agbayani, mga kilalang celebrity ng Philippine drama, ang kinilalang primera kontrabida Gladys Reyes, actor Michael Flores, renowned model Maui Taylor at award-winning actress Aram Mina. Nakakatuwa kasi yung mga mukha talaga namin, although wala pa ako dyan, nakita ko lang sila Ara, si Maui Taylor, si Gladys Reyes, kamukhang-kamukha nila. Tapos nakita ko si Michael Flores, tsaka si Paulo Contis, parang sila yung nandun. Oo, naiyak nga ako eh. So, of course, I'm honored. I'm grateful to be chosen as a
part of batch 1, ano? Kasi marami pang darating na mga celebrities, mga actors, athlete, di ba, na magkakaroon din ng resin figure dito sa Startista Gallery. And I am fortunate to be one of those na kasama po sa first batch. Kaya naman sobrang saya ko because it's like it immortalized you, di ba? And nakakatuwa rin na makita ng mga anak ko yan kung sakaling mapupunta sila dito sa Startista Gallery. Ang Startista Gallery ang kaunaw ng resin figure exhibition sa bansa sa paungunan ni Star City CEO at founder Fred J. Elizalde na malayuning lumikha ng isang natatanging espasyo kung saan makita ng mga bisita ang natatanging talento ng mga Pinoy. Makikita rin kasi ang ilan pang Filipino icons na sina Michael V., Paolo Contis, Rufo Gutierrez at marami pang iba na nagpakita ng kausayan sa kani-kanilang mga sining. Sa starting price ticket na 779 pesos, maaari nang mapuntahan ang Startista Gallery sa second floor ng Star City, gayon din ang iba pang exciting rides at museums. Magpunta po kayo dito sa Star City. Hindi lang po yung Startista Gallery, marami pa po dito mga rides. At dito po kasi dapat sinusuportahan natin yung mga gantong business kasi po napakahirap i-maintain nito. Para po magtagal to ng ganito katagal na panahon, dapat po suportahan natin ang mga ganitong negosyo ng ating kapwa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Angelica Cosme, ito si James Galangin ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, mabisita nga yan na merong pagkakataon. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyo. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagap